kabanding! Musta na? Ayan, medyo matagal, no? Hindi laging nakakapag-upload ang inyong karavana. Pero ngayon, hayaan nyo na, i-share ko naman sa inyo ang mga pangyayari nitong mga nakaraang mga araw o linggo. Ito ay ang tungkol sa aming paglipat ng bahay. Opo, lumipat po kami ng bahay, kaya kung mapapansin nyo, medyo iba na yung ating, ano ngayon, yung inyong nakikita compared dun sa mga dati kong nai-upload. So, nasan po tayo ngayon? Sa inuupahan po naming bagong bahay. This is a 3-bedroom house, no? Up and down siya. At sa ngayon po, ganito yung naging ayos, no? Yung naging plano o inayos namin sa bahay. Kasi ito yung sa tingin namin pinaka-best dahil napag ano naman namin yung forma, napagkasya din namin dito itong living area and dining area. At nandun yung aming kitchen and CR doon din. Mas gusto namin ganito yung forma. Doon kasi yung daan namin pakyat. Gusto namin na yung madadaanan papunta doon sa doorway namin ay maluwag lang. Para din sa maayos, maaluwang paggalaw ng aming mga alaga. Ayan po. Yung mga gamit po dito, ayun, may share ko lang, ay iilan lang yung aming binili para sa bahay na ito, no? Itong dining set, binili po namin ito. Yung ref namin, binili. Bed frame, nung bunso namin, bumili kaming bago din. Pero most of the gamit na nandito na nakikita nyo, ay dati na namin gamit sa condo. Yun po. Tulad na lamang nitong sofa, no? Itong aming L-shaped sofa na ito ay galing pa doon sa aming tiniran dati. Hindi po muna kami bumili kasi lilipat din po kami. Meron po kasi kami pinapagawang bahay and siguro pag andun na kami, saka na namin bibilhin yung mga angkop talaga na furnitures. Ayan. So ngayon, maayos, maganda pa naman itong aming sofa, kaya eto na po muna ang ginamit namin. Ayan, sinapinan lang ng, ayan, mga special na sapin, kung makikita ninyo. Hindi ko lang magalaw kasi natutulog yung aking mga babies, no? Ito ay sapin o kumot na gawa ng tatay ko. Ang tatay ko po ay sastre, mananahi. Yung mga natitira po sa mga ginagawa niya pong Amerikana, pantalon, yung mga tira-tira na tela ay ginagamit niya para makabuo ng kumot, ganyan. Even yung punda, bag, ganyan. Yung meron pa akong naalala, yung barong, yung tela ng barong, pinagsama-sama din ni Papa yung mga tira, ginagawang kortina. Diba? Cute. So, walang tapon talaga. Ayun. So, ayun na nga po, no, sa mga gamit dito. Yung TV, dati na po yan. Medyo bago pa naman. Ayan. And then, yung aming rack, shelf na yun po, ay dati na, plus the rack dun sa gilid, then the mini table po, ayan. Yan pong mga yan ay kulay brown noon. Yes po, kulay brown po yan dati, pero ngayon, naisip nga namin na ang magiging color combination, yung mga ilalagay namin dito ay black, gray, white, ayun. Para magkaroon naman ng syempre nung para bang yun yung gusto nyong peg nung bahay, yun yung nakikita ninyo para in coordination lang lahat, ayan. At kung may makikita man tayong mga kulay na iba, para syempre mas lumitaw, like itong frame namin, ayan. Si husband with his motor, and
family picture, and of course, family picture ng aming mga babies. Ayan. Fuchsia, Taffy, dito si Taffy, si Fuchsia nasa Canada. Si Kiwi, ayan po, partner sila, meron silang babies, dalawa, si Loki, at si Lilo. Ayan. 4 lang po yung nandito ngayon kasi yung dalawa ay nasa Canada. Doon po sa aking panganay na anak, plus kay Earl, ayan, si Maple the Samien, and of course si Fuchsia na una nilang baby. Okay? So, yan, family, syempre, sabi nga ng iba, bakit dinikit nyo dyan? Pang family yung galleria ng family. Because, family din po namin sila. Okay? So, ito po, titingnan, makikita ninyo, di po ba? Ito ay black na ngayon, and then kinip ko lang na andun pa yung color nung dati niyang kulay, which is cream. Pero nabalutan ko na rin dati ito ng brown. Yun din po, brown, and even this is brown. Bumili lang po ako ng sticker na siyang ginamit ko. Pare-pareho lang po yan para magandang tingnan. Ito po, dati na rin itong swivel chair natin. Partner nitong ating study table. Dito po yung computer ni husband. Dito siya naglalaro ng chess, ng billiard, ayan. At kung may mga gusto siya pang gawin, aralin, yan, dito po ang kanyang corner. Okay? So, ito po yung aming TV. Plakadong-plakado naman po dun sa wall na yan. Okay? And kung mapapansin ninyo, yung aming napakagandang wall clock. Ito po ay regalo kay husband. Special daw po yung kahoy nito kasi sabi pinakamatigas daw na kahoy sa Pilipinas. Ironwood. Pero hindi ko po alam kung ano yung puno, no? Hindi ko alam kung anong klaseng kahoy siya. Sasabi ironwood. Okay. Sa side po na to, babalikan natin yung ating dining. Ayan. Punta po ako dito, no? Ayan. Dito po, itong dining set na ito, so nilagyan lang po natin siya ng medyo pa-gold kaunti, brown, gold brown na tablecloth, ayan. Tapos meron din po tayong dyan, pa-cover, ayan. Ay, nabili namin sa warehouse mismo sa Bulacan. Mas mura po kaysa sa mall kami bibili. Ito po ay, sorry, nakalimutan ko kung ano pong wood siya. Pero maganda, matibay din na wood, tsaka solid din. Ayan. At malaki yung namenos namin dito. Kasi nga po, doon kami bumili sa mismong pagawaan niya. Ayan. And, napapansin niyo po ba, maganda po ba yung accent ng aming wall dito? Pero may napansin din po ba kayo? Kung sabi niyo, Kel, bakit parang may kakaiba? Yes, may kakaiba. Alam niyo kung bakit? Teka, no? Gusto ko kasi magandang nakikita ko. So, balik natin. Ibalik natin dun sa iniisip ko na gusto kong maging itsura ng aking living area pagdating ng panahon sa Canada, malapit sa Toronto, Ontario Lake. Ayan, sa Ontario Lake. O diba, mga ngarep lang, wag na natin masyadong tipirin. Okay, balikan natin yung wall. Itong wall po na ito pong accent ng wall namin ay bed frame. Opo, bed frame po. Ito ay queen size bed frame, Nara po, na umiidad na ng 18 years. 18 to 20 years na po. Bought by my husband sa Quezon Province, so tinransport pa talaga. And ito po ay hindi na namin iakyat sa taas, sa kwarto namin, dahil hindi po talaga siya kasya, hindi maiakyat ng hagdan talaga. Malaki, kahit na anong gawin namin, tapos itatry pa sana sa bintana, idaan, di rin po talaga kakasya. May nag-advise sa amin na i-cut, no, yung putulin,
And then, pag naiakit na, doon nalagyan ng brace. Well, ayaw ni husband, which tama naman na desisyon kasi sayang baka hindi na ganun katibay pag lalagyan lang namin ng brace sa ilalim. Sabi ko nga, ano kaya? O, pwede naman, tapos nara din nakaw yung ilalagay. Sabi niya, no, iba pa rin yung talagang solid na ganyan, no? Yung walang putol. At nilagyan na nga lang po namin nitong frame na ito. Di ba maganda? Sabi kasi po, maganda raw po yung ganito na may isda, may tubig, sa dining area. Tapos meron pa tayong masisipag na mga mangingisda, di ba? Ayun po. Eto naman pala, ayun. So, pag medyo gusto namin pa-cozy-cozy ang peg dito, pag kami ay may ginagawa, gabing-gabi na, may nanonood doon, pinapatay naman po lahat ng ilaw, tapos kahit ito na lang. Pwede rin namang wala, pero parang mas lang ang ambience, no? Kapag merong ganyang warm lang na kulay. Ayun po. So, ayan, bago po itong aming dining, yung sofa and the rest of the gamit doon, lahat ay dati na, no? Itong pa-accent natin dito, na bumagay naman. Tsaka ayaw namin kasi maiwan to sa labas ng bahay. Baka mabasa ng ulan, madamage. Siyempre, talagang gagamitin pa rin po namin sa paglipat namin sa bahay namin pinagagawa. Ayan. So, ayun po ang pag-share ko sa inyo nitong space na ito. Pero i-share ko din sa inyo yung sa aming, pati CR, papakita ko. Sa CR, sa kitchen, meron pa nga po ako doon coffee corner. And then yung sa taas, meron po tayong 3 kwarto. Papasilip ko rin po sa inyo, although hindi ko na binonggan pa masyado kung anong gamit doon. Kurtina, same, hindi na talaga muna masyadong bumili. Basta ang mga gamit lang na nadagdag, nagdagdag din kami ng aircon kasi nadagdagan ng kwarto. Yun po, meron kaming biniling ref kasi nga po 12 years na rin yung ref namin na ginamit sa condo. So, bumili kami, mas malaki, pwedeng gamitin, paglipat. So, ayun, share ko na lang po yung iba sa inyo and masasabi ko lang po, sa totoo lang, napakahirap po maglipat. Sobrang stressful na kami po ni husband ay nagkasakit. Trangkaso po. Although, siguro 2-3 days din ako naka-absent because of that. Pero after that, pasok, trabaho na naman. Kaya hindi po nawala yung pagsama-sama ng pakiramdam, ayun, pagsakit-sakit ng ulo. Pero ngayon, nakakahinga-hinga na kasi for 3 weeks, talagang grabe yung pag-aayos. Yung paano isi-set lahat sa ayos. So, ayan, at least ngayon, okay na. Kaya nga ito, na-share ko na sa inyo. Bagong progress sa buhay. Pero, syempre, may mga plano pa tayo. Kaya, subaybayan ng mga susunod pa. So, ayun na nga po. Meron akong mga i-share pa sa inyo sa mga susunod na araw. Kaya, until then, paalam muna mga kabanding!